What about po yung mga political landscape po na sa 2028, magkakaroon pa ba ng realignment? Ano po yung inaasahan natin na mangyayari pa pagkatapos po ng mga kaganapang ito? Well, una sa lahat, hindi naman bago na may nagre-resign. Palagi namang may naaalis, parang pag-ibig yan, may umaalis, may dumarating. Ganyan naman talaga ang pamamahala, di ba? So wala tayong magagawa, Ngayon, ang tanong lang kasi dito, saan ito hahantong? Sabi ko nga kasi, nung nagdesisyon ang Pangulo na buksan ng investigasyon na ito, ako mismo dati pa noon, nung ini-interview ako, palagi kong sinasabi na malalim ang issue na ito, maraming mga pangalang madadamay at magkakaroon ng ganitong klaseng controversial pag-uusap. Kasi nga hindi basta-basta na magbubukas ka ng investigasyon. But in fairness to the President, it's good on his part to do that regardless of his intention. Pero ngayon dahil dito na nga tayo, so maraming pwedeng mangyari. Tandaan natin, nasa huling 2 taon ng Pangulo. Mabilis ang panahon, susunod, huling taon na yan. So papunta na siya dun sa tinatawag na lame duck presidency. So, ibig sabihin, hindi na siya masyadong pinapansin. Ibig sabihin, hindi na siya nakaka-wield ng so much influence. Now, will it lead into something catastrophic against him? Depende sa kung anong mga pwedeng mangyari. Kasi alam mo, yung magkalaban, they are respectively pooling together their resources to be able to outdo each other. Kagaya nga na binanggit ko kanina, hindi ba? Pero ang problema lang sa Pangulo, medyo mas magiging mabuhay sa kanya ito if not handled well. Precisely because, as I said, he is on his way to that phase of his presidency na halos posible na wala na siya. He could no longer pull punches at yung loyalty sa kanya ng Kongreso, halimbawa, ay pwedeng mawala. Ang daming allegations sa kanya, one after the other, that could even amount to what we call betrayal of public trust. I would not be surprised kung pwede rin siyang i-impeach, of course, if the opposition would have the numbers. Ngayon, ang tanong, attorney, may bilang ba, halimbawa, ang kampo nila sa Sara Duterte, considering na ang Kongreso kakampi ng Pangulo, well, kakampi nila ang Pangulo, hindi dahil loyal sila sa Pangulo, mahina ang party system sa atin. Kakampi nila dahil siya ang Pangulo. Kung palindak na siya, di ba? Posible ba siyang maalis? Pwede, depende kung lalalim yung mga usapin at ika nga mas lalo siyang maiipit. So sa tingin ko, yun yung pangamba para sa kanya, kasi ang Pilipino naman, very reactive naman tayo. Kung maka-counter niya ng naratibo, di makikwel na naman yung galit na taong bayan. Ang taong bayan, reactive tayo. Wala tayong masyadong malalim na pagkaintindi sa issue. We act based on emotions. Kumbaga tayo mabilis tayong mapagalit. Pag nagalit tayo, kumikilos tayo. Because who would have thought, 3 months ago, ang issue natin si VP Sara, impeachment. Ngayon, sa totoo lang, siya nga ang nakinabang sa lahat ng ito kasi napalitan na ng issue. You talk about you being up the issue no, nobody will pay any attention to you. So, ibig ko sabihin, ang gagawin ng Pangulo rito ay i-handle at i-manage siya itong maigi kasi alam niya na unang-una, kapag humupa naman ang galit ng taong bayan, nakakalimutan niya. So, depende kung paano niya magagawa ito. But in fairness to the President, one thing good about him, marunong siyang humarap at sumagot. Hindi siya nagsasalita na magagalit ka. So, kahit naiinis ka na sa kanya, pag in-interview siya, mahinahon pa rin siya. Hindi siya nakaka-trigger. And that would actually help him. Attorney Ed, you mentioned nga na the possibility of the President being impeached. How about the possibility of another martial law? Kasi marami nagsasabi, ito na, papunta na tayo dyan dahil nga parang the President is he was pushed back against the wall na, wala na siyang, parang wala na siyang saan pa siya pupunta, talagang Pandora's box nga. So, yung posibilidad na magkaroon na naman tayo ng martial law, nakikita mo ba, or in this day and age, hindi na talaga papayag ang mga Pilipino na masailalim ulit sa martial law? Well, globally, yung existing political paradigm would suggest that martial law is no longer tenable at this time. Kasi alam mo, yung martial law na uso yan, nung mga dekada si Senta, si Tenta, hindi ba ako napansin mo, halos lahat na may diktadorya. Hindi lang naman yung si Pangulong Marcos ang may martial law at diktador. Diktador din si Suharto. Diba? Diktador din si Lee Kuan Yew. Sa Latin American countries, characterize sila ng pagiging banana republic. Kumbaga, nagbago na yung ating perspektibo. Kumbaga, ang naiwan na lang yung African nations. Pero, ang paliwanag doon, malalim doon kasi may ethnic cleansing doon. Malalim
regime yung kanilang pinaguhugutan. Pero dito sa Pilipinas, sa tingin ko, hindi na ripe for it yan sapagkat hindi na yan katanggap-tanggap sa atin. And besides, hindi lang dahil sa hindi katanggap-tanggap, it is something that we've already done away with and something that we no longer entertain. Sa tingin ko, it wouldn't work if ever the president would actually do that.